Shabbat shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas, hatid sa inyo ng Light of Messiah, Source of God Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. At samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion natin ngayong araw na ito ng Sabat. At samahan niyo po kami muli sa kapahingahan sa araw ng Sabat kasama ang ating Panginoong Yeshua Masiyak na siyang patuloy na nag-aanyaya sa ating lahat na tayo lumapit sa Kanya, tayong mga napapagal at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Pasanin natin ang Kanyang pamatok at matuto tayo sa Kanya sapagkat siya ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpangan natin ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Mismo ang Panginoon sa kanyang kapanahunan ay nagpapahinga sa araw ng Sabat upang magbasa ng Torah at yan ay mababasa natin sa Lucas 4:16 at siya ay pumunta sa Nazareth kung saan siya ay lumaki at gaya ng kanyang nakagawian sa araw ng Sabat ay pumunta siya sa sinagoga at doon ay nagbasa ng Torah. Para po sa mga bagong listeners na natin ngayon sa ating programa, ang Torah ay tumutukoy po sa unang apat na libro ng lumang tipan ng Biblia, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Ito ay taunang matapat na binabasa ng mga mananampalataya bilang pamantayan ng pamumuhay at sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga nilalang ng Panginoon. Ayon po sa Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay hindi dapat mahiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat sa pamamagitan nito, ikaw ay magiging masagana at matagumpay. At mapapansin natin na kahit po ang mga hayop na nilalang ng Panginoon ay ginagampanan ng kani-kanilang tungkulin ayon sa pagkalalang sa kanila. Kahit po ang araw at ang buwan, ang mundo ay patuloy na umiinog, katunayan ng kanyang kapangyarihan at katapatan sa kanyang salita. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Ferrello, at sa kabilang linya, kasama natin ang ating tagapagturo, Brother Richard Sison. Shabbat shalom, Sister Deb. Shabbat shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. At ang Torah portion po natin ngayong linggong ito ay dadako po tayo sa aklat ng Deuteronomy, chapter 21, verse 10 hanggang chapter 25, verse 19. At ito po yung ika-49 pagbasa mula sa Torah na may pamagat na Kitetsi, na ibig sabihin ay when you go or when you go forth. Ito po ay halaw sa unang mga salita sa Deuteronomy 21 verse 10 na mababasa natin doon sa English po ito. When you go out to battle against your enemies. Yan. Ang Deuteronomy po ay na-organize bilang ancient Near Eastern Covenant Treaty document. At mga unang mga chapters nito ay na-form bilang parang preamble o historical prologue. Parang iniistorya yung mga nakalipas o mga nakaraang na ranasan ng mga Israelita. At yan po ay nakadirekta din po sa batas na mababasa sa Torah at karamihan po dito ay mga legal laws na kumbaga kung pag-aaralin pala natin para na rin tayong lawyer kung alam natin ang kautusan ng ating Panginoon. At bago po natin pagpatuloy ay hilingin muna natin si Brother Richard para sa opening prayer. Salamat, Sister Deb. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita, ang Parsha Kitetse, na kung saan ay pag-uusapan dito ang mga kautusan na iyong inilatag sa pamagitan ng inyong lingkod na si Moses. At nawa Panginoon ay mai-discuss namin
ang mga bagay nito at maisabuhay ng mga makakapakinig at kaming lahat, Panginoon, ay maging masunurin at maging maalam at maging tapat sa pagsunod ng inyong mga kautusan. Muli, binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Amen. So, Amen. Parsha Ketetsi, ano? When you go forth, ano? Sister Deb, isa sa mga um, commandments ng Panginoong Yeshua, no? Nung Ito. tayo ay, yun nga, nung bago after ng ano niya, ng pagkabuhay niya, after nun, at bago siya nag-ascend, bago siya umakyat sa langit, ay sinabi nga niya sa Matthew 28:18-20, sabi niya, no? Na lahat ng kapangyarihan, all authorities in heaven and earth has been given to me, sabi niya. Therefore, go ye into all the nations and teaching them, uh, uh, teach all the nations and baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teach them to To obey. observe Obey, all observe. commanded you, and I will always be with you until the end of the age. So, napakagandang pangako yan, ano? At ito ang nagiging battle cry ng maraming evangelist, mga uh, Christian evangelist, at kasama ako diyan na nung araw. Talagang kailangan yung mag-witnessing, ano. So, 'yun ang ano, Um, walang akong kontra ron, no. Kaya lang pag-usapan natin itong parsya. Kitetsi, ibig sabihin is when you go out or when you go forth to battle. So kasi papasok na sa promised land. So hindi siya lupa na naka-ready na yung ano, no. Kailangan pagtrabahuan mo pa rin, no. Hindi yung tipong naka-set na lahat. So may gagawin pa rin. Pero ang very interesting dito, galing na rin sa word nung yung parsha, no, yung kitetsi. Na ito, it covers Deuteronomy 21:10 hanggang chapter 25 verse 19. Mga kapatid, mga kaibigan, itong parsya na ito ang may pinakamaraming commandments na nagko-contain sa kanya sa isang parsya lang. 74, Sister Deb, 74 na commandments, napakadami, ano. Talagang kumbaga, kasi sa atin, yung nung hindi pa natin alam, binabasa lang natin, ganun, ganun, ganun. So parang istorya lang, parang storytelling, ano. Since hindi siya na-observe talaga, hindi talaga, sa yun nga, walang emphasis na siya ay sundin, parang, ano na lang, parang ganun, parang hindi naman na yan, ano, parang done away with na yan, o hindi na yan, hindi na valid yan, mga ganun, ano. Wala nang mga captives ngayon, wala nang mga ano. Pero, we have to remember na kailan lang kailan lang nawalan yung mga captives, karamihan. Actually, hanggang ngayon may mga giyera pa rin sa ibang parte ng mundo, no? Um, about 100 years ago, may mga, even less, may mga slaves pa rin and everything, ano. So, um, pero dahil nga ang mindset ng tao ay iba, no? So, kaya hindi nila binibigyan ng Oo. ano. Pero dito, sa commandment ng Panginoong Yeshua, sinabi niya na turuan daw natin ang lahat ng nations. Yun ang unang-una, turuan. Anong ituturo? Di ba? Ah, so ang ginagawa ng iba, tinuturo. Yan ang Bible. Tinuturo yung Bible. Bible, magbasa ka. Yan ang unang tinuturo. Tinuturo niya yung Bible. Mm. Tapos, ayan, simbahan, magsimba ka. Ayan. Ituturo ko sa'yo paano ka mag-pray. Tinuturo. Yun ang turo, no? Pero actually, ang itinuturo, ang sinasabi rito na dapat ituro, yung mga commandments niya. Hindi mo sasabihin na, o dyan ka, basahin mo dyan sa Bible, mag-aral ka. Kaya, ang nangyayari, yung mga tao, pagbasa niya, iba naman ang interpretation niya. Iba yung Mm. understanding niya. Lalo na ibang version na nakuha niya, ibang understanding, ibang napuntahan. So, mali-mali na. No? And it's very sad na ito, may gusto akong ikwento sa inyo. During the time sa university days, very active din ako sa evangelism.
I belong sa isang organization na it used to be Campus Crusade for Christ, no? So Mm. ang ano diyan is massive evangelism. And yun nga, every semester sa mga rooms pumupunta kami nagpi-preaching, merong kaming yung four spiritual laws na gamit na very maganda rin naman, kaya lang medyo masyadong quick and Ah, saka kumbaga bigla-biglaan. mabilisan. So anyway, to cut the story short, naka-encounter ako ng isang estudyante na nag-kulto siya, kulto. Mm. Ibang turo niya, ibang ano. Siyempre ako as leader during that time sa Campus Crusade, I have to protect the people. So ako ang humarap. So usap-usap kami. In short, hindi inatalo ko siya sa debate. Let's put it that way. Mm. To the point na cornered na siya. Pero ang nag-stuck sa akin nang sinabi niya, alam mo ba, na kay Meron nag-stop. na, na-stuck sa akin na-shock ako kasi sinabi niya, alam mo ba na hindi naman ako ganito dati. Mula nung nakarinig ako sa iyo, sabi niya, narinig ko yung ano mo, witnessing mo, tapos kaya siya napunta doon sa cult na yun. Ah, Mm. so, in short, Ah, ganyan ang dahil nangyayari. sa evangelist. Ituturo mo, nag-pray to receive, maganda pakiramdam mo, ituro mo dyan, Ah, magbasa ka ng Bible, punta ka dito mm. sa simbahan na to, kung ano makita mo simbahan, bahala ka na sa buhay mo. Kumbaga, kulang na lang ganun eh. So, Ah, pero hindi yun ang commandment. Ang commandment is, kapag may lumapit sa'yo o may nilapitan ka, ikaw ang magtuturo. Kung hindi ka marunong magturo, oh. huwag ka muna magturo. Kailangan mag-aral ka muna. Kailangan Aralin mag-aral mo ka muna. mag-ano. Aralin mo muna. No? Tapos ituturo mo. Pero dito, ang sinasabi niya rito, sa verse 20, no? Teaching them to observe all things that I Mm. have commanded you. Yung Torah po ng Panginoon ang ituturo natin, hindi yung commandments ng tao, hindi yung traditions of men, Mm. hindi yung mga Hindi yung mga instruction na wala sa praktikan. O, kasi kanyang salita. ang ito nga palagi ko ito binabanggit. Walang tao na pag sinabi mo, lalo na yung mga ano, pag sinabi mo si Jesus ba ay God? Oo naman, God. Talagang God. Naniniwala ka ba na siya ay creator of all things? Naniniwala ako diyan, no. Naniniwala ka Mm. ba na wala siyang simula, wala siyang katapusan? Oo, naniniwala ko. Naniniwala ka ba na siya ang nagbigay ng Torah o ng batas kay Moses, ng law, ng mga commandments? Medyo natitigilan na ron pagdating doon kasi parang, teka, saan tayo papunta? Kasi pag na-establish yun, lalabas na ang nagbigay ng Torah kay Moses, which is true, si Yeshua, si Jesus, as they call them, no? Mm. Si Yeshua. Therefore, ang Torah ay commandment ni Yeshua. Yun ang ano ron eh. Therefore, sabi niya, teach them to observe everything that I have commanded you. And then I will be Ah, may in your linawin lang words. tayo doon. Kasi naalala ko noon, akala ko ang ama ang nagbigay. Ngayon, naalala ko din na may sinabi siya sa New Testament na ang lahat ng inutos ng aking ama ay binibigay ko sa inyo. So, ibig sabihin yung lahat ng instruction ng ama ay binigay sa kanya para ibigay sa atin. At yun ay nangyari doon sa panahon ng Exodus. Nasa Mount Sinai sila. That's Magbibigay ng correct. 10 utos. Ultimately, sinabi rin ng Biblia ito, ultimately, lahat galing sa Father. Galing sa Ama. Mm. Lahat. No? Kaya lang, Ngayon, through Yeshua. ang tanong, sinong nagbigay kay Moses? Yun ang tanong doon eh. No, Ang Panginoong Yeshua hindi nagbigay. direct, So, galing direct sa ang Ama, ama ang binigay, kausap ni Moses. so binigay ng anak. Pero sinabi rin kasi, there is only one lawgiver Yeah, and judge. Sabi Yeshua. sa James 4:16, no? Kasi siya din yung judge. Siya rin ang judge. Binigay There is din sa only kanya one yung paghuhusga. kasi lawgiver, no? Iba naman yung Mm. tagabigay, iba naman yung the source of the law. So I would say, Oo. baka doon, ano, ang source ng law, ang source ng lahat ng bagay, ang Ama. Mm. Walang question doon eh. Everything, no? Um, including yung Torah, galing sa Ama yun. Sino ang nagbigay?
si Yeshua. Siya yung nagbigay kay Moses. Kaya, So, kaya siya ang lawgiver. No? So, yun yung point na. Now, having said that, dito, pikapin nating i-discuss ang 74 na mitzvot. No? Bibilisan lang natin yung mga mm, babanggitin ko. At least mabanggit natin ito once man lang kasi di natin lang kung mauulit natin ito ulit or whatever, no? Kasi madalas oo, natin pinag-uusapan, keep the commandments, keep the commandments. Ano yung commandments? Di ba? Oh, ano yung oo, commandments? So, ito yung mga commandments. Ito 74 ng 613. Ngayon, linawin ko lang po mga kapatid, mga kaibigan, ano? mm, 613 commandments. Marami din dyan ang hindi valid ngayon. Kasi nga walang mm, temple. Marami doon commandments sa Levites, commandments sa priest, oo. commandments sa high priest, Hindi rin temple. para sa lahat. Hindi, Oh, may mga specific oh, na nakadirekta yung oh, utos. in as much as 613 yon, um, hindi siya 13. lahat kumpleto. Kasi nga, Oo. hindi natin pwede yung iba Merong para para sa sa babae lang. babae, meron Yung para iba sa para sa anak. Israel lang. Sa Israel lang Oo. pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng gawin dito. Mm. Oh, mga ganon. Katulad Meron ng yung gold, para lang sa templo. iba Yes. para sa Tapos templo. para sa mga pari. Yes. Yan, sa mga priest and then Levites and mga high priest, yung gano'n. So yun yung mga gano'n, ano. Yes. Meron sa iba sa king. Pang king lang, katulad nung magsusulat ka ng law, nang isusulat mo yung Torah. Oo. Kaya sa Yun king, ang tungkol. king lang ang pwedeng, ang inutusan ng king, pero kung gusto mo magsulat ng Torah, hindi ka naman pinipigilan. Maganda nga, di ba? So Mm. anyways, having said, Mag-feeling cake ka na lang. yan, why not, di ba? Feeling cake. Actually, Mm. pag-usapan natin yan, diniscuss ko yan, Sister Deb, nung last Shabbat, na Last to. lahat tayo, ang mga believers will be kings and priests sa, sa Mm. with Yeshua, sa millennial kingdom, no? For 1,000 years. So, yun yung mga kasama sa first resurrection. Ngayon, kapag hindi ka nakasama sa first resurrection, sa second resurrection, automatic, no? So may judgment doon. Pero again, hindi naman, in my opinion, in my humble opinion, I don't think na lahat ng nakasama ng second resurrection ay impyerno agad. Otherwise, what's the point ng final judgment kung lahat naman Mm. tatapon sa hell? Eh di sana Mm. diniretso na lang, di ba? So, pero I believe yung first resurrection belongs sa mga kings and priests. Kaya sinasabi doon Mm. na sinasabi doon na gawin natin daw ang lahat ng magagawa natin na maging part ng first resurrection dahil sa first resurrection wala ng possibility of death. Ngayon, Mm. hindi nakasama sa first resurrection, sa second resurrection, malaki ang chance na merong death, which is, Mm. pero depende yan sa ano. Kasi, ganito mga kapatid, mga kaibigan, ano, kung hindi ka magiging king or magiging priest, anong role mo sa millennial kingdom, di ba? So, ngayon, ang king and priest, pareho sila dapat marunong ng law. Pag king ka, dapat mai-implement mo yung justice system ng Torah. Eh kung hindi mo alam, eh paano? Di ba? Doon ka pala magti-training. Hindi naman ganon, di ba? Mm. Ang priest ganon din. So, paano mo, hindi mo pa nabasa ang Leviticus or ayaw mong basahin, ayaw mo intindihin, no? So, paano, di ba? Or worse, hindi mo kinikip ang Torah. So, anong chance na masasama ka sa first resurrection? Medyo malabo talaga. Um, pero sabi ni Apostol Pablo, um, sabi niya, let's do everything that we can, ano? Work out your salvation with fear and trembling. Kaya nga sabi ng Panginoon Yeshua, do your best to enter into that narrow gate because wide and um, wide is the gate that goes to destruction and many will go there, but only few will find yung narrow path, straight and narrow path. Yun. So marami talagang hindi makakasama ron, no? Yun ang ano ron. So, having Mm. said that, in obedience to the commandment of the Lord ng Panginoong Yeshua, eto na, tuturo na natin ang mga commandments. Mm. Hindi ko sinasabing lahat ito applicable sa iyo o applicable ngayon. No? Pero babanggitin ko lang para pagdating ng araw, at least narinig man lang ninyo kahit once.
Di ba? Kung marinig nyo twice, three times, di mas maganda, di ba? Pero at least narinig natin. So, ang una dito nakalagay sa Deuteronomy 21:10 to 14 regarding sa treatment ng captive women. So, ang sinasabi rito, kapag may nagustuhan kang babae tapos may inatake kayong bansa or ano, tapos nakita mo or tribe tapos nagustuhan mo yung babae, ititreat mo siya ng maayos. Ang rule doon, may period siya na magmo-mourn para sa kanyang mga magulang na napatay sa kanyang ano. Tapos siya ay kakalbuhin para for cleanliness yun. Hindi para hiyain, kundi para mawala yung mga kuto, mga ano, everything. And then she will be treated nicely. Pagtubo ng buhok niya and everything, umaba na ulit. Then, yun din yung period na makikita niya na mabuti kang tao, mabuting tao, no? Sa sa modern world, maraming applicable 'yan, no? Na kung saan not necessarily na naging captive mo yung pumunta ka ng giyera, kundi naka-encounter ka ng isang mahirap na tao and everything and mahirap ka na Nangangailangan ng tulong. tulong and then eventually nagustuhan mo, gusto mong asawahin, then treat them nicely. Dapat may fairness. Asawa talaga siya, hindi siya sex slave or anything, no? So parang gano'n. Pangalawa, yung Commandment 532, ito based ito kay Rambam, yung um, mga sage nung mga early centuries, no? Um, ang may right daw ang firstborn son. Deuteronomy 21:15 to 17, doon naka-enumerate na siyang mag-aano ng mga ari-arian ng magulang, siya rin ang magiging Oo. pamamahala ng mga. May mga pamilya na nag-implement pa rin yan hanggang ngayon. Yes. So, lumalabas na ito yung pinaka-root ng tradisyon na yun. Yes, actually kasi Sister Deb, katulad nga na nabanggit ko dati, nung nag-blow ang Panginoon ng spirit niya sa isang yung tao na finorm niya out of the mud, ay yung spirit niya napunta sa atin. Part ng DNA niya nasa heart natin. Yun ang Ang hininga. nagka. Kaya yung conscience na tinatawag, yung alam mo yung right and wrong, alam mo deep inside Yes. ang tama at mali. Kasi built in sa atin ang law of God. So kaya andun dun yung Yung pagdidesisyon, decision. meron na sila noon. Alam nila tama, mali, yung may Decision making. oo, yan ano. Dito, law ng pangatlo is law ng rebellious son, Deuteronomy 21:18 to 21. Ito kapag matigas ang ulo ng isang bata at hindi talaga nakikinig sa magulang, binabato, pinapatay. So, ngayon sasabihin, oh, napakagrabe naman talaga, napaka-barbaric naman ng So, death penalty ang oo, ang hindi oo, paggalang, oo, pagrespeto sa magulang. yun nga. Kaya nga ang mundo Yan ang natin parusa. paano na pawala na dahil wala nang ganito mga discipline. Pero ang Panginoon, siya mismo nag-implement ng justice eventually. Patay din itong taong ito. Hindi rin tatagal ang buhay niya, no? Mm. Yung paglibing ng mga na inexecute na kriminal, igagalang mo pa rin ang katawan nila. Yung pagbalik ng nawalang gamit, lost objects, ano. Um, Ito ay ang utos dito. Ngayon kasi ginagawa nilalagay natin sa lost and found, which is okay din naman sana. Pero ang commandment is iuwi mo yon hanggat hanapin mo kung sino ang may-ari. Pag may nag-claim nun, tsaka mo ibibigay, no? Um, Tapos kapag yung animal na mabigat, ano, natumba, no? Natumba, kailangan tulungan mo mag-load and unload. Pati animals tutulungan mo. Hindi, so ibig sabihin maging fair kahit sa ang living, mapa-tao, mapa-animals, no? Um, Kapag ang ibon, sabi sa number 337, gusto mo yung itlog ng ibon, nakakita ka ng nest, at gusto mo yung itlog, kainin mo lang yung itlog, palayain mo yung nanay. Magpakail. Wag mong kakatayin yung nanay kasi yung itlog mamamatay din.
Kasi Walang mag-aasikaso. walang mag-aasikaso ron. So, hindi allowed na patayin mo yung nangingitlog na nanay. Or Kunin mo, pagsabayin. oo, wag mo Paano pagsasabihin. pag Pero, pagsabayin? kasi dalawang pinatay mo ron pag gano'n eh. So, hayaan mong makawala ang nanay. Kunin mo yung itlog niya. Then that's So, fine. Ah, papasok ito sa animal rights. Animal rights, oo. Tapos dito rin yung kosher nga na hindi pinaghahalo natin yung meat and dairy, yung itlog tsaka chicken or whatever, no? So, diyan galing yun, no? Um, yung pag-build ng parapet o safety railing, alam mo yung Mm-mm. maraming nahuhulog sa mga ano, yung sa mga construction Mga site, building. sa Oo. bubong. Actually, yan ang principle sa bubong, dapat may parapet o may parang Safety railing. net. May balkon, may parang railing na gano'n. Guardrail tawag doon. Kaya in principle, lahat dapat ng pwedeng mahulog ang tao within your property, dapat may harang, may bakod, may protection. Mm. Sa construction yan, ano? Tapos sa number uh, 539 na commandment, kasi again, based ito sa 613 commandments, Mm. Deuteronomy 22:9, huwag daw magtanim ng mga plants na pare-pareho. Pare-pareho no, sorry, ng iba-iba. Ngayon, Mm. may mga nakikita akong ano, Halo-halo. yung halo-halo, Mm. na Haluin ng mga sinasabi seeds. nila, pag haluin mo itong kamatis, tsaka itong bawang or pepper, kasi yung pepper, yun ang nag-draw away ng mga insects, mga ganun-ganun, ano. Pero Mm. ang utos ng Panginoon, huwag mong pagsamasamahin. Hindi natin alam exactly kung ano nangyayari, pero something So, is ibig right. sabihin, Brad, ang mas preferred niya ang monoculture. Kung Monoculture, yan. kagaya ng ginagawa sa rice production, sa wheat, sa Yes. mga grain. Yan, oh. Yan ang utos niya. Siya ang creator of all things. He knows better. Hindi Mm. alam niya, no? Kaya hindi dapat nating questionin yun. Kung di natin So, intindihan, kumbaga sa ano, hiwa-hiwalay ay, ang wala. mga tanim. Kaya naalala ko, Wag Sister pa. Jem, nung elementary ako, tinuruan kami mag-gardening. So, nag-ano kami ng mga parang mga Plat. rectangle, Okay, plato. plats kayo. Bawat plat, isang tanim lang yon. Kung kamatis, Oo. kamatis lang yan. Tapos sa kabila, sibuyas, sibuyas lang. Yung sa kabila, munggo or whatever it is. Pero sama-sama yung pare-pareho. Yung mga Mm. pagkakatulad, dapat igrupo. Oo. Kaysa yung libangan kay daling gawin, pagsasamahin ng Mm. pare-pareho. Kanta yun ng Oo bagyo. nga. Kahit Kasi batilon, parang alam niya yung ano eh, mitzvot eh. makita natin yung prinsipyo doon kahit sa tao. Halimbawa, kahit yung lahi-lahi, kung ano yung lahi nila, sila yung nagsasama-sama. Yan. Kasi nakikita natin Birds, yun. birds of the same feather, they flock together. Flocks together. Yan ang sama-sama sila. Okay. Yan, no? So, yan daw, yan ang gawin natin. Sundin natin ang Panginoon. Wag daw magpa-plow, wag ka mag-aano ka ng mag-aararo ka, yung isa baka, yung isa kalabaw. Talo. Mm. Yung lugi yung Oh, isa kasi iba hindi yung siya lakas nung isa. nalabas Oh. ng isa. Dito nila kinuha yung thou shalt not be yung be equally yoked with Mm. unbeliever. Ang With yoke, mga kapatid, mga kaibigan, kasi ako hindi ko naintindihan ito nung araw. Halimbawa, Binabanggit lang. parang may nakita ako doon, Brad. Oo. Pareho kayong trabahador. Hmm. Yung isa, hindi maganda magtrabaho. Hmm. Tapos ikaw, serious ka sa trabaho, pagsunod sa amo mo. So, Oo. kung sabay kayo magtatrabaho kumbaga, lugi ka. Oo, Kasi yung lugi, isa, lugi. tamad. So, dito nila nakuha yung principle na sinabi ni Apostle Paul na do not be equally yoked with With unbelief. oh, Oo. unbelievers. So, ngayon nakuha ito sa mag-aasawa ka, wag ka mag-aasawa ng unbeliever, which is in Mm. principle tama kasi kapag yung isa ibang direksyon, ikaw ibang direksyon mo, magkaiba kayo ng Oo. pananampalataya, eh Minsan, minsan walang yun ang sa nagiging inyo. dahilan para hindi sila Isa magkasundo. sa inyo bibigay. Kung hindi Oo. magbibigay, hiwalay. Pero kung isa papunta impyerno, Mm. sumama ka, papunta kang impyerno rin. Yun ang problema. Parang yun. Okay. Pareho Dito, din Brad, siguro sa ano, sa business dealing. mhm,
alam mo na hindi mapagkakatiwalaan yung ka ano mo, ka partner sa business, I think ano din yun, para din dun, yun sa ganun na para maingatan din yung sarili mo. Yes, Business tama. dealing. Mm. Um, okay, so ang next natin ay wag daw magwe-wear ng wool and linen together, no? So yung pinagsasama yung magkaibang ano. Ito, Sister, Tela, ibang kaibang tela, tela. ibang tela. Ito naging costume na ito ng lahat ng mga ano, no? Baliwala na nga yan ngayon, Brad, yung ganyan na ano, Pinaghalo kasi kaya gusto pala talaga ng kalaban mag-violate tayo ng commandment. So, ihalo sila sa mga righteous. oo. Gusto So, nila humalo sa righteous. o wag daw tayo makipagsama sa kanila. Kaya maraming mga principle dito na ano eh. Um, so yun ano, kaya kung cotton, cotton lang, wool, wool, linen, linen, yung mga ganun. Mm. Tapos yung pag-wear ng tzitzit, Deuteronomy 22:12, requirement yan. Yung wag mo raw islander yung virginity ng asawa mo dahil ano, sinabi na, hindi virgin yan. Yung binastos mong kanyang karangalan Oh. dahil gusto mo lang siyang ihiwalayan. Wag daw ganon. Deuteronomy Oh. 22:13-19. Ang adultery, no adultery with a married woman. Ito, inulit na naman to, nabanggit ito sa Leviticus. Ngayon, binanggit ulit dito, no sexual relations with betrothed maiden, kasi parang kasal na rin yan. Mm. Yung Mm. fine sa marriage ng pag nag-rape or yeah, rape ng maiden, ano. Although ang rape talaga is ano yan eh, talagang Halofen. oh, Oo. capital offense yan. So wag ganon. Hindi ka pwede makipag-asawa sa asawa ng tatay mo maski namatay na yung tatay mo. Um, Ito yung Um, naging issue ni tawag dito yung, ang uh, tawag dyan, Brad, Adonijah. Si nag, Adonijah, anak ni David, mm, na siya nag-claim ng kingship nung bago mamatay si David. Pero si Solomon ang pinili ng Panginoon. So oh, eventually, nag-rebel sila pero pinatawad ni Solomon. Pero nung sinabi niya, nilapitan niya si Bathsheba ni Adonijah, sinabi niya na kung pwede niyang mapangasawa yung asawa ni David. Kasi virgin pa yun eh. Yung mm, isang woman na nag-asikaso kay David nung bago siya namatay, kasi mm, para mainitan si David kasi wala na siyang warmth sa body niya. He's sa dying. katawan. So, yun. Ngayon gusto niya dahil na maganda maganda babae, Shunammite woman yun eh. Lahat ng mga Shunammite Mm, magaganda, sobrang gaganda yan. So, kinausap si Bathsheba, si Bathsheba naman, kinausap si Solomon, sabi ni Solomon, pag hindi kita pinapatay dahil sa sinabi mo, ah, yun ano. So, in short, pinapatay siya, no? So, kasi you're not supposed to do that. Okay, ang so, tawag doon ay, oo. So, no Ammonite or ins- Moabite, parang incest din ang tawag doon, di ba, Brad? yeah, oo, incest yun, oo. Tsaka ano talaga yon, ibang ibang level yon ano. Kasi tatay mo Hindi yung alam. so no Ammonite or Moabite in the congregation, Deuteronomy 23:4. Pero makikita natin dito na si Ruth ay inalaw because dahil talagang kapit-tuko siya eh. Sabi niya, your God will be my God and your people will be my Mm, people. Ayaw niya talaga, pinapalayas na siya ni Naomi, wala talaga. So, ayun, na-allow siya. Yun, true sa kanya pa si King David, no? Kasi kahit hindi nga sila allowed, pero kung nagsisi talaga ang tao at talagang mm, kumapit sa Panginoon, eventually ina-accept din, no? So, mm. pero yung Dahil, yung ganun, ano? Wag daw kamuhian ng mga Edomite saka mga Egyptian. So, anong ibig sabihin nito? May mga relative ka, in practical sense lang, no? May mga relative ka na medyo hindi maganda ugali. mm. Let's put it that way. Wag daw kamuhian. Ang Egyptian Dito papasok.
Oo. Papasok ba yung love your enemy? Oh, yun nga, oo. So, So yun yung how do you love them? Huwag kayong mamumuhi sa kanila. yan, oo. So, yan, ano. So, Commandment 551, camp purity, yung sa outside the camp, yung may mga kapag unclean ka, so maglalagay ka. Meron silang Mm, lugar para sa may mga sakit o may mga uncleanness. So, meron sila ron. Ano. Tapos, wag daw maging prostitute. Dito sa mm, Commandment 552. So, number 22 to ng 74, ano? Deuteronomy 23:18. So, hindi pwede maging prostitute, mapalalaki, mapababae. Um, Number 23, 553, Commandment 553, do not bring harlot's wage or dog's price into the temple. So, anong ibig sabihin nito? Ang, ganito kasi yan. Ang mga sa paganism nung araw, mga babae, may asawa o wala, pag nagsiserve sila sa gods nila, pupunta sila sa temple, yun yung tinatawag na temple prostitute. So, yung mga lalaki naman, pag magsasamba sila, pag mag-worship sila sa god nila, sa gods nila, mm, ay magbabayad sila para makipagsiping sa priestess o sa babae doon. So, ngayon yung kita nun pupunta sa temple. So, ang nangyari, yung mm, babae, yun ang way niyang pag-serve niya sa God niya. Yung lalaki naman sa pagbayad niya, yun din ang way ng pag-serve niya sa God niya. So, mm, kaya sinasabi ng Panginoon, hindi mo pwedeng dalhin ang kita ng prostitution sa temple. So, in short, anything na pinanggalingan masama, hindi pwedeng ibigay mo. Hindi mo pwedeng malilinis ito dahil, ay, itatights ko to. mm, So, ganun din, ano naman yung dog's price in the temple, ano? Ganun din yon. Yung anything na mga dito, literally, nagbenta ka ng aso. Tapos binigay mo, oh, benta ako ng aso, bibigay ko sa temple. Even by literal, hindi pwede. mm, So any uncleanness, yung pinanggalingan ng marumi, sugal, or or na kinita mo sa marumi sa bribery or suhol or kupit, anything na masama, no? Hindi pwede. All right? Um, Commandment 554, number 24 to sa list natin, huwag daw magta-charge ng interest sa fellow Jew. By extension, huwag daw magbibigay ng interest sa fellow believer. Okay? So, kung magpapautang, balik kapital lang, walang interest. Ngayon, yung umutang naman dapat magbayad naman. mm, Pero pag inabutan ng shimita, pag inabutan ng shimita, at hindi pa rin siya nakabayad, libre na yon. Pero kung may pambayad naman yung magbibigay, pwede pa rin magbayad. Pero kung wala na talaga mm, siyang ability to pay, then wala na. Wala na yon. So, charge to history. Pero ganun talaga yon. No? Pero ang mga manghihiram din, wag din mag-take advantage. Kasi pag ginawa mo yan, hindi rin natutuwa ang Panginoon. Okay? Ayaw niya ng mga injustices, ayaw ng Panginoon yan. Um, paano ngayon to sabi dito sa isang commandment? Pwedeng mag-charge daw sa mga hindi Jew o sa mga hindi believers. Gusto mo magpautang na may interest, hindi magpautang ka. Oh. Ang ano lang dito, wag naman excessive. Yung unfair din yung ganon, no? Dapat fair, fair lang lagi. Okay? Kasi pwede ka naman mag-business eh. Bakit hindi, di ba? Pero yung fair lang. Alright? Ang Commandment 556, bali number 26 sa list natin, Deuteronomy 23:22 to 24.
dapat i-fulfill mo raw lahat ng pangako mo. Mapa sa Panginoon, mapa sa tao. Although sabi ng Panginoon, mas maigi pang hindi ka na lang mangako, let your yes be yes and no, no. Kasi pagka nangako ka tas napako, eh baka ikaw ang ipapako. Yun ang mangyayari sa'yo, no? So, hindi rin natutuwa ang Panginoon sa ganon. Um, so, when you promise something, it's better not to promise. Pero if ever na nag-promise ka, eh, i-fulfill mo. Ngayon, paano kung wala ka talagang ability to fulfill? Eh, di mag-sorry ka na lang. You have to ask for forgiveness. Pati sa Panginoon, yan yung ginagawa natin sa Kol Nidre. Yung Kol Mm. Nidre, itong padating na October, uh, Yom Kippur. Kol Nidre means renunciation of vows, no? So, lahat ng mga vow na hindi natin na-fulfill ay uh, ipagsusori natin yan. Ano? So, yan. Number 27, dapat i-allow daw natin ang mga worker natin na kumakain habang nag-harvest. Huwag Mm. pipigilan. Ano ng ano, mga prutas, kain lang sila ng kain, okay lang. Yung take home ang wag naman. Kakain doon. Hindi naman sinabi pwede ka mag-harvest din ng harvest eh. Hindi gano'n, ano? Pwede kang kumain ng Magta-take out. mo. Walang take out, no? So, allowed yon. Dapat talaga. Pati animals. Kaya, nung ano nga, Sister Deb, pag nakapag-try ako ng horseback riding eh. Mm. Naglalakad na gano'n, minsan yung kabayo gustong kumain ng mga damo-damo sa ano. Hayaan lang. Tapos pag Mm. nakakain siya ng konti, lalakad naman na siya. Susunod lang. Huwag daw pipigilan. Kasi nagtatrabaho siya eh. Sakay-sakay kami. Gano'n yan. Or ang mga, yung iba kasi, may ano eh, may takip, may minamazel eh. Yung ano, do not muzzle an ox while they're working. Para daw hindi makakain. Dapat Tama. napaka ano yon, unfair sa animals. Kaya siya kumakain dahil nagugutom siya. Ganun yan, oh. Mm. Hindi siya 3 times a day lang kumakain. May mga merienda rin siya. Ganun, oh. So, alright. So, dito, may divorce law. Deuteronomy 24:1. Ito, no? Ito yung mga sinasabi na walang divorce, walang divorce. Pero actually, even si Yeshua, sinabi niya, allowed ang divorce kung um, tawag dito kung mayroong third party or ano tawag dito na defile ang asawa, no? So pwedeng i-divorce, pero ayaw ng Panginoon ng divorce. Pero kapag na-defile na, pwede nang i-divorce. Pero kung ibang bagay lang, dahil makulit lang, o malakas humilik, or mabunganga, or tamad, or whatever, hindi pwede. Ang isang condition lang ano. Pero, tinanong si Yeshua yan, bakit inalaw ni Moses? Kasi nga matitigas ulo nyo. So, in short, allowed pa din. Pero, ayaw sana ng Panginoon ng ganon. Yun ang sinasabi niya. No? Alright? Um, Kaya yung mga nag-aano na walang divorce, hindi rin biblical yon. Mm. Anyway, that's their problem. Ang Mm. newlywed, hindi, ito pa, number 29. Do not remarry former wife after second marriage. Ito. Um, Maraming story yung When a Man Loves a Woman. Na pelikula ito, Sister Deb eh. When a Man Loves a Woman. Mm. Yung babae, marami na siyang lalaki na napuntahan tapos nag-aantay pa rin yung lalaki, mahal pa rin siya. Parang, ay, ang galing-galing ng ano, ng napaka-romantic Mahal na mahal talaga, oo. talaga. Ayaw ng Panginoon nun. Dirin-diri ang Panginoon Hindi, sa ganon. hindi pwede Hindi yun. pwede yun. Walang Sabi, romantic sa Panginoon. naalala ko dun sa Mali yun. utos, hindi, kung halimbawa naghiwalay, kung yung babae walang di naman nakipagrelasyon sa ibang Wala. lalaki, Kung pwede siyang undefiled, bumalik. pwede. Oo. Undefiled pa rin siya, so pwede pa siyang bumalik sa asawa niya. Pwede pa siyang tanggapin. Pero kung may asawa na siya, ganun, Oo, hindi hindi na na siya pwede yun. pwedeng bumalik sa dating asawa. Oo, yeah. So kaya pala makita natin na allowed yung divorce. Oo. Oo. Okay, so yan, number 30 sa list natin,
newlywed, dapat May nakita din ako doon, Brad, parang ang pinaka-principle noon yung magkaroon palagi ng kapayapaan sa isang tahanan. Kasi yan. hindi nga kayo naghihiwalay, wala namang kapayapaan sa bahay mo, affected yung mga bata, di, Pwede kayo maghiwalay. Hindi ka lang pwede oh, mag-asawa. Yan ang tanong dun eh. okay. Hindi ka lang pwede mag-asawa. Oo. Ito, yan ang, Actually, maganda rin yung 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 gawain na magpahinga muna, hiwalay. Tapos pag ano na, balik naman. Pag okay-okay na yung may naayos na sa mga ugali, ganyan, sa uh, mga kaisipan. so, ano yan eh. Maraming, ano yan. So, that's that. Yung mga bagong kasal, hindi exempted sila sa giyera, no? O dapat 1 year. Dapat Wag 1 year. mo yung Para, sundalo na asawa, para wag mo nang at least man lang may sabak 1 year silang pinagsamahan. Saka baka after mm, 1 year, tapos ng giyera, di ayos na. Di ba? yun, tapos meron siyang maiiwanan na anak. Ayan. Um, Tapos dito sabi dito sa pang 561, Deuteronomy 24:6, do not take a millstone as a pledge. Ganito, no? Ang principle dito is that kung merong nag-ano sa'yo, na nagsasanla ng bagay, na yun ang ginagamit niya pang hanap buhay, Ginagamit, oo, sa hindi mo araw-araw. pwedeng gamitin, hindi mo pwedeng kunin. Pwede mong kunin pero basta isoli mo lang bago mag-sundown. Yun ang sabi ng Panginoon. So wag mo na lang Mm. kunin. So soli mo rin pala, di ba? Kasi ang point doon, Parang ganun. paano, Oo nga. paano naman siya makakabayad kung Maganda rin sa'yo yung eh. Oo. pagkakasulat kasi ang kumbaga, ibig sabihin na wag ka magsasanla. Ibig sabihin Oo. nun, magsanla ka pero kapag yung ginagamit niya, huwag mo na ganun. Oo. Pahiramin mo na lang. Ibalik mo Oo. agad, oh, Kaya ibalik mo agad. wag mo nang ano yan. Oo. Mm. Um, Dito, number 32, do not kidnap Israelites. So, hindi ka pwede mag-kidnap ng tao. Oo. Um, Ang naalala ko sa utos din, Brad, death penalty ang kidnapping. Yan, that penalty yan. Yung judgment doon ng Panginoon, Wag death mo penalty talaga. yan. Tapos yung guard against saraat, ito yung mga uncleanness, yung mga uncleanness dapat Mm. we have to protect ourselves from that. Tapos wag ka raw mag ano yung do not take collateral by force. Halimbawa, ang collateral niya kung wari lupa, no? Mm. Hindi siya nakabayad, tapos kukunin mo by force. Hindi daw pwede 'yon, sabi ng Panginoon. Huwag mo raw gagawin 'yon. Pakiusap. Pag hindi siya nakiusapan, edi sorry ka na lang. Ganun talaga ang buhay, di ba? Mm. So, pero yun, wag daw gagamit ng force kasi ayaw ng Panginoon nun. Okay? Tapos, yung number 35, sa list natin, kalahati na tayo, Sister Deb, ano? Ibalik Mm. daw natin ang collateral by sunset. Ito yung sinasabi ko kanina na wag ka nga kumuha ng collateral na yung ginagamit. Kapag ka kinuha mo, isoli mo by sunset. No? Pwede mong kunin, Mm. sige, pero isoli mo by sunset. Kung kailangan mo rin gamitin, basta isoli mo. Mm. Wala ko naririnig, Brad. Okay, sorry. Okay na. Oo. Um, yung alam mo yung sabi dito, do not take ano, sabi niya, do not oppress a hard worker. Number 36, ano? Deuteronomy 24, Mm. 14 to 15. Ito yung ano wag mo raw i-oppress kasi minsan ang 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 isip ng iba, hindi ko naman siya inaapi ah. Hindi ko nga siya sinasaktan, hindi ko nga siya inaano. Pero ang sakit naman magsalita. Ang salita is ano oppressive din yun eh. Maski hindi mo physical, yung salita is ano yan, matalas yan. Parang yung, minsan So, parang oppressive din. insulto.
insulto. Parang pabiro, Sabihin mo, pero insulto. tatamad-tamad yan, tatamad-tamad, walang alam, bobo-bobo. Oo. Lahat yung mga ganong salita, no? Um, Mm. Oppressive din yun. So, wag daw natin gagawin yan, no? Usually sa bahay, normal lang na ang lumalabas yung masamang pananalita, pang-iinsulto sa pamilya. Sa Oo, pamilya kahit sa mga, lalo na sa mga bata. oo, wag daw ganon, wag daw ganon. Oo. Mm. At Naalala ko lalo yung na sa sinabi mga nung katulong, sabi, mga kasambahay, or mga empleyado, wag aapihin, wag mong iaano, mag-i-oppress. i-oppress. Oo. Wag mo raw ang number 37, do not pervert justice sa stranger o sa orphan. Yung mga dayuhan, at yung walang ano. Ito, Sister Deb, in principle, yung orphan, pero in principle, yung mga walang kapit, yung walang lakas, walang kapit kay governor, kay mayor, kay kapitan, Oo. yung wala talagang kakapit-kapit. Wag mo raw apihin kung Walang wag backup, mo walang backer. walang Oo. bakit, wag mong i-pervert ang justice, ano. Wag daw. Mm. Ang number 38, wag mo raw kukuha yung garment as a pledge, yung itong shawl ko, itong ano ko, bigay ko sa iyo, or ano, para pautangin mo lang ako, mga ganon. Sa isang widow, sa isang ano, wag daw gagawin yun. Wag mong gagawin. In principle, sa nangangailangan na walang kapamilya. Hindi lang yung walang backer, wala na nga backer, wala pang kapamilya, walang tagapagtanggol. Let's put it that way. All right? So, okay, eto, number 39. Ito madalas ko mabanggit to every year. Binabanggit ko to. Yung may mga lupain na nag-aani ng ano, palay or whatever. Dapat Mm. mag-iwan ng ah, ng yung corner, isang corner na gano'n. So paano malalaman kung anong corner? Isang dipa, isang pulgada, ano iiwan, ano? Ang principle diyan, yung isang round ng ganun mo, yung kung ano yung round mo na ganun. Halimbawa, yung pagsasaka, kung gaano kalaki yung ano mo, parang pinaka-araro na ganun, yun yung iiwan mo. Para isang round man lang, mapupunta yan sa mga mahihirap, sa mga dayuhan, o sa mga animals. So, yun ang kanila. Pag nag-ano sila ron, ibig sabihin nun, pagtatrabahuan din nila. Hindi na lang yung nakaantay Mm. lang sila ng ganon. Bibigyan mo rin sila ng chance na makapagtrabaho, na may dignity of labor. Yung may ano sila, yung naisip din nila, nakapagtrabaho rin ako. Yung ganon. So, bibigyan mo ng Mm. chance yung iba. Give chance to others, sabi nga, no? Tapos, mag-iwan daw ng mga olives sa mahirap, mga grapes, ganun din. In principle, yung mga fruit trees, o sa mga vineyards, mga ganon, yung mga hindi, sabihin na natin hindi perfect, or may mga animal bites, or insect bites, or whatever, basta hindi perfect, iwan mo na doon. Tapos, o yung mga nalalaglag, iiwan mo na rin yon. Yung mga nalalaglag para sa mga mahirap, pulubi, Mm. mga stranger, dayuhan, napadaan, animals, para sa kanila yon. Pag nahulog yun, wag mo nang kukunin. Kasi ibig sabihin, hindi sa, lumayo na nga sa'yo, para sa iba yon. Okay? Naalala ko, Sister Deb, may kapitbahay kami nung araw eh. Mm. Nagre-renta lang kami sa San Mateo Rizal. Ngayon, meron sila yung ano nila, yung Kayumito. Um, Matamis yun eh. Naka-extend na doon sa bakod ng bahay na inuupahan namin. Tapos, siyempre, may nalalagdag minsan pag hinog na hinog na. Ang ginagawa nung may-ari, talagang sinusungkit pa niya. Hirap na hirap siya. Sinusungkit niya. Makuha lang niya lahat. Kanya talaga lahat. So, anyways, I hope naging healthy siya sa ganyang pamamaraan. Ano? Kaya lang, marumi na nga. Kahit marumi, talagang kukunin niya eh. Ah, anyways, um, mag-iwan daw tayo para sa mahirap, ano. Yung Mm. justice and fairness, Lagi may yun nga. naka-reserve. So,
Um, Number 42, wag daw natin, yun nga, wag imamuscle yung axe while thrashing the floor, no? Wag bubusalan. That goes with pati mga kabayo, mga baka, kalabaw. Kung nagtatrabaho sila, dapat kumakain din sila kung gusto nila, no? Um, yung obligation ng ibum, yung levirate marriage, sa mga ano yan, um, mga tawag dito, mga illegitimate. So, yung mga weights and measures, dito pag-usapan natin, Deuteronomy 25:13 to 15, ano? Ang napaka-importante ng parehas. Di baling makalamang na lang sila, huwag ka lang makalamang sa kanila. Ganon dapat. Um, nung nasa Palawan ako, Sister Deb, nagkikilo sila ng mga isda. Mm. Ah, hindi nila binabother na yung saktong-sakto. Kahit sobra, ba, sumobra ng dalawa, tatlong guhit, ganon, apat na guhit. Basta ang usapan, kasi hindi naman nila mabibiyak yung isda eh. 1 kilo binibili mo, bibigay sa'yo. Ganon, ganon ang trading ng yung pag may abundant, tsaka hindi ka madaya. Pero yung iba, may daya eh, na nakakalibrate nila. Wag daw yung ganon. Actually, maski mag-keep nung madayang kiluhan, hindi mo dapat gawin yun eh. Ah, Mm. Ganun din ang pag-measure, no? Naalala ko ito, Sister Deb. Merong, mer meron akong construction worker na ano, nagko-construction Mm. ako. Ang pala niya, may ganun parang quarter moon. Sabi ko, may pala palang ganun. Pala siya ng pala, ganun. Pero Siyempre, kahit anong ganun niya, konti lang nakukuha. Ah, Konti lang. Kasi pang-arawan daw yun. Mas magaan yun. Hindi, Magaan pang-arawan. kasi konti lang nakuha. Matagal mo bago matatapos yung ano eh. Yung, yung impis na pala, di ba, buo. Siya, pag ganun, paliit eh. Oh, So, kasi kung konti lang makukuha nun, di magaan, oh, magaan din sa trabaho niya. pero matagal. Imbis na ang trabaho isang buwan, mga isang taon na. Mahuhubog. Ah, okay. So, yun ang daya doon. Kaya sabi nila, pang-arawan daw yun. So, ano yung pampakyawan? Yung pampakyawan, yung totoong pala talaga. Bawal din daw yun. Huwag daw ganon. Kasi mali ang inupahan ka for a day, dapat gamitin mo for a day. Kung ano yung dapat na ano mo. Ah, regarding naman dito sa wars, ano? Remember Amalek. So, bali tatlong commandment laban sa Amalek eh. Remember Amalek, do not forget Amalek, saka wipe out Amalek. Tatlo yan. So, sino ba to si Amalek? Si Amalek, ito ay lahi na nung kagagaling lang ng children of Israel sa Canaan, sa Mm. Egypt. Pagod na sila yung mga nasa likod, Sister Deb. Yung mga matatanda, kasi syempre yung mga nasa unahan, yung mga ano yun eh, mga warriors, mga ano, di ba? Mm. Hindi pa sila naaayos ng yung magandang formation. Kasi wala pa nga sila sa Mount Sinai, papunta pa lang sila ron eh. Inatake sila sa likod, yung mga mahihina, matatanda, bata, yung mga pagod na, ayun, pinagpapatay, massacre. Sister Reb, galit ang Panginoon sa ganun. Kaya sabi niya, huwag niyong kakalimutan si Amalek, no? Um, Yun ang utos. Pero ito, not out of vengeance, kundi out of God's commandments. Certain na lahi. Di ba? Earlier, hindi naman wag mong ano yun. Ito kasi ibang level itong yung treachery nito, Sister Deb eh. Sobrang pagka-tridor talaga nito mga ito. Kakaiba. Mm. Mga ka-level na mga October 7 na tirada, ganon. Yung mga Amalek yan, yung mga ganon tridor. Ano? So, wag daw kakalimutan. Laging tatandaan. In time, they will have their own justice, no? Pag number 50, wag daw ito, binanggit na ito kanina, pero may pahabol. Wag daw mag-remarry na after na defile na yung wife, no? Wag mo pakakasalan ulit. So,
Meron kasing ibang level ang defilement ng So, babae, Sister. ibig sabihin, Brad, kapag yung babae ay nakipagtalik sa ibang lalaki na may asawa yung babae, Oo. so yung asawa niya hindi na siya tatanggapin. Dapat hindi na. Oo. Ano na yun? Mm. Ano na siya? Out of Kumbaga, defiled na. defilement na Yes. siya. Oo. Ganun. Pareho din dun sa hiniwalayan. Hmm. Yan, na naghiwalay tapos nag-asawa yan tapos nagbalikan hindi rin Kaya pwede. pala nabanggit nga yun na pinaka number one reason lang ng divorce ay yung adultery. Yes. Pero ngayon, ang mga divorce, usually yung mga hindi nagkakasundo, hindi Ano na lang, nagkasundo. pati nga hilik Yun eh. ang pinaka Malakas ka umilik, divorce. madi-divorce ka eh. Maski nga Oo. wala kang ginagawa Lahat kung na ayaw naman na sa'yo. pwede na mag-divorce. Oo. Yan, Pero isa lang talaga yung ang isa lang talaga yung dahilan ng divorce pagdating sa biblical yan, instruction. Yun ay kung ikaw ay kung nangalunya. nangalo niya, oo. So, number Pero 51, sinabi pa rin ng Panginoon, in the end, hindi rin dapat ganito yan, ang mangyayari. yan, oo. Ang tanong, hindi, wala nang forgiveness ito mga tao. Meron pa rin. Pero ang sinasabi lang, hindi na lang ulit kayo pwede Wala. magsama. Love your enemy na lang. Pwede kayo maging friends. O, Oh. pwede kayo maging, Kasi kung may anak kung may oh, anak, syempre, hindi naman kailangan kayo kailangan mag-away. Pero magkasundo. ang sinasabi ng Panginoon, hindi na kayo pwede magtalik ng Maging mag-asawa. hindi Hindi na na pwede sila yun. pwedeng mag-asawa uli. Hindi na pwede yun. Hindi sila pwedeng magbalikan. Hindi na pwede. Yun ang ano ron. Um, sabi dito, wag daw mag-harvest ng may mga impurity, may mga mixtures. Yung may mga halo, ano? Dito yung paano yung mga GMO, di ba? Mga genetically modified. Kaya hindi dapat yan eh. Oo nga. Oo, Yung mali yung pinaghalo, alam mo yung Sister Deb, yung may mga pinaghalong mga apple, mango, mga ganyan. Yung mga pinag-mix ang mga fruits. pinagme-merge na nila. O, Tsaka hindi yung pwede yun. yung ginawa nila seedless, yung mga Oo. bunga na may seeds, nagiging Oo. seedless na sila. Yan, oh. Marami silang ginagawa ng mga ano pinaglalahok-lahok nila ang banana tree nakaka-produce na ng apple, mga ganun or vice versa sa isang puno kasi inaano nila eh. Tawag doon yung nilalagay nila yung ano, Na-manipulate nila yung ano nila kung anong ano which is ayaw ng mga Panginoon genes. ganun, oh. Hmm. Um, walang prostitution, bawal ang prostitution sa Israel. So yan, lalo sa Millennial Kingdom, it will be implemented worldwide. So, kung bawal sa Israel, then dapat bawal yan sa lahat, kung tutusin. Hmm. Sa lahat ng nagsumusunod sa Torah. No? No payment from dog for sacrifices. Um, yan, hindi, sa temple yan, hindi pwede yan. Again, it goes back sa mga uncleanness. Hindi mo pwedeng i-offer yung isang unclean. Ito, nanalo ako sa sabong, nanalo ako sa ganito or ano or may binigay si contractor na Hindi ganito. pwedeng i-offer. Hindi mo pwedeng i-offer 'yon, no? Um Number 54, wag mo raw i-delay ang mga vows. Yung kanina, yung Mga pangako. dapat i-fulfill mo yung vow. Ibig Hmm. sabihin, i-fulfill mo. Ito, hindi mo pwedeng i-delay. Pag nangako ka, dapat gagawin mo. Deuteronomy 23:22. Tapos, no unjust punishment. Yung excessive punishment, konti lang yung ginawa eh. Halos patayin mo na. Yung gano'n, ano? Ah, Hmm. hindi pwede yun. Dapat proportionate. Proportionate. Proportionate or less. Yun yung mercy ron eh. Hindi pwedeng more. Pwedeng less. Halimbawa, Naalala ko, Brad, ah, yung halimbawa, yung isang magnanakaw, nahuli, binugulpi, halos patayin ng mga tao. mali yun. Mali yun. Ganun lang. Hindi pala dapat yun. Hindi dapat yun. Dapat Dahil sa tamang galit. ano. Ah, Tamang proseso. tamang proseso. Tapos, give lashes properly. Ibig sabihin, pag ito ang actually sinasabi rito sa Bible, 25, Deuteronomy 25, 2 to 3. Kung, albawa, binigyan siya ng 39 lashes, yung tamang tira, tama,
sakto, hindi yung sobrang lakas. Mm. Pwedeng mahina Mm. pero wag masyadong malakas. Tsaka wag mo sosobrahan kasi pag sinobrahan mo, ano yun, hiniya mo na yung tao. Baka, Sumobra. baka maging times two na yung parusa sa kanya. So yung ano nun, ang sinasabi riyan, yung kung ano yung binigay mo na punishment, wag sosobra. Pwede a Mm. little bit lower, wag lang sosobra. Kasi lugi naman, tsaka hindi naman tama, di ba? Mm. Unjust yun eh. Um, tapos, do not withhold justice from righteous. Yung mga taong, again, ang mga righteous na nire-refer dito, ito yung mga follower ng Torah. Ah, Technically, parang sinasabi dito ganito, huwag mong i-withhold in justice sa mga religious people. Let's put it that way. Okay? Um, Tapos, number 58, judge righteously. So, pag sinabing judge righteously, ang ibig sabihin nito, ang just ang pagja-judge mo is based sa Torah. Kasi Torah ang righteousness eh. Hindi yung based lang sa kung ano yung nasa isip mo. Na tingin mo ay righteous ka. Ang righteousness kasi is Torah. So, dapat based sa Torah ang pagja-judge, no? Um, Tapos dito, yung mga unjust, again, binanggit na naman yung unjust weight, huwag mong gagawin yon. Yung lalagyanan, unequal, yung laman, yung gatang. Dapat, may mga gatang, may pa ganun eh. May Mm. palobo sa loob eh. Nakakabawas ng konti eh. Naalala ko, Sister Deb, yung, ano, yung mga ginagawa Ah, ng ibang tao, yung, yung mga sako-sako ng bigas, may pang, ano sila, may pantusok sa bigas doon sa sako na umaagos sa oo. bigas. Pag alis nila nung ano, nung pinantusok nila, sumasara ulit. So akala mo 50 kilos yun, pero actually hindi na. Kasi nanakawan na yun eh. So Oo. May hindi, pantusok. wag daw gagawin yung mga ganon. So have accurate weights and measures, no? Pang 62, wag magsusuot ng panglalaki o pambabae. Ang lalaki wag susuot ng pambabae, ang babae wag susuot ng Mm. panglalaki. Ngayon, yung mga ibang mga conservative na mga simbahan, eto sinasabi na huwag magpapantalon ng babae, huwag magpapantalon dahil ini-implement nila to pero yung ibang Torah commandment hindi. Ini-implement Mm. na mga certain commandments. Oo. Ang higpit nga pero yung iba, marami yung hindi sinusunod. Oo. Hindi ka pwede magpantalon, hindi ka pwedeng nagsiswimming ka nakapalda. Saan ka nakakita ng gano'n, di ba? So, O nakabistida. o nakabistida, tuloy lalong ano, di ba? So, hindi po gano'n. May mga pantalon na pambabae. May mga pantalon na panlalaki. Makikita mo naman dahil pagsuot hindi alam mo hindi pang lalaki 'yun dahil mukhang babae may ganun eh or something like that, no. Yung panlalaki rin ganun din ano. So, ang point dito yung hindi ka mapapagbintangan na babae ka ba o lalaki. Nalito sa iyo yung tao. Ganon. Mm. Yun ang point diyan. Kasi kung ganun ang pinag-uusapan ng mga lalaki noon, nakapalda rin ng naka ano eh, 'di ba? Yung tunic nila, yung ano nila, parang palda rin yun eh. Pero ang point doon, may panlalaking ganon, may pambabae na ano, kasuutan. Yung mga ano Sister Deb, yung sa UK, 'di ba parang may mga Mm. nakapalda yung mga lalaki na may mga ganon. Pero panlalaki talaga yon. Walang babaeng nagsusuot ng ganon. So, okay lang yon. Ang mga hindi pwede, yung mga nagme-makeup, mga susuot ng underwear ng babae, lalaki sila pero babae, and vice versa. Huwag ganon. Hindi, ipinagbabawal ng Biblia yan, ano? Um, Tapos, wag daw ignore ang nawawalang property, yung mga bagay, nakita mo may nahulog na wallet, in-ignore mo lang kasi baka may makadaan yan eka. So dapat ikaw nakakita, dapat ano mo, i-keep mo, soli mo sa tao. Ah, Sabi niya dito, do not take the mother bird with young. Huwag mo raw kukunin yung bird na may mga maliliit. Kukunin mo pareho. Huwag daw 'yon.
dapat isasend mo yung mother away. Um, yun nga, do not leave the body hanging overnight. Um, kapag may in-execute na tao, dapat ilibing the same day. Wag daw puputulin ng mga fruit trees during the siege. So, kasi gagamitin mo pa rin yun. Saka fruit tree yun, wala namang kinalaman sa ano yun eh. Yun nga, nagbibigay ng prutas yun eh. Nagbibigay ng livelihood sa Mm. ano. So, anything na nagbibigay ng ano, wag mong puputulin. Eto, do not enter the temple unclean. Ito na. Ito yung mga sinasabing come as you are. Hindi pwede yon. Dapat clean ka when you appear before the Lord, no? Um, dapat may sanitation ang camp kasi kaya ang Pero mga ito yung, ito Brad, yung sinasabi, sa templo talaga, sa templo ng Panginoon. yan, templo ng Panginoon, pero it goes Ganun, with ganun kahit sa lahat ng kanyang congregation, sa lahat ng kanya kung saan siya sa, nag-a-appear. kahit sa congregation, yes. You don't come there na unclean, no? So tapos yung sanitation, yung mga dumi dapat outside the camp. Tapos dapat tatabunan 'yon, ano. Ito, number 73, huwag mo raw ibabalik yung tumakas na slave sa kanyang master. Nangyari ito kay Mm. Onesimus. Kay Onesimus saka si Titus. No? Si Onesimus yung Kahit tuso. yung um, yung slave, ano. Hindi sinoli ni Paul, pero eventually hindi siya sinoli as a slave, sinoli siya as a brother. Sinoli pa Hindi rin na siya siya after slave. a while. Oo. Mm. Um, tapos, wag mo raw i-oppress yung nakatakas na slave. Ito rin yung kay Onesimus, sila ni Paul, no? Si Paul ang nag-alaga sa kanya. So, yan, 74, ano? Nadali rin natin, Sister Deb. So, at least, mga kapatid, mga kaibigan, Nakumpleto. Na at narinig least natin, na-discuss ano, lahat. kas man lang, at least may idea, pwede nating balikan, no? Mm. So, kung kailangan may i-discuss na certain commandment, ay yun, pwede Mm. nating anuhin talaga yun. We can look back at parang checklist Yeah, kung kumusta kaya, ano, may nilalabag na kaya ako pag sa ganitong sitwasyon. yun. Oo, Okay. So, yan. bilang conclusion na tayo, Brad. Yes, As a conclusion, so, ang mga binahagi ni brother na mga kautusan ay halaw doon sa ating Torah portion ngayon. Mga ilang kautusan lang po yon, pero marami-rami din na discuss ni brother Richard na pwede po nating balik-balikan upang ma-check natin kung ano ba yung, malalaman natin ano ba yung kalooban ng Panginoon pagtungkol sa ganitong parte o sa mga decision making natin. At dito ay ginagawa tayong, nagbibigay po ito ng talino sa atin, paano natin husgahan ang mga bawat sitwasyon na nararanasan natin sa ating buhay. So nakasama niyan sa pag-aasawa, pagkakaroon ng kahit yung mga katulong, mga workers, how we treat them, at saka yung ating paano maging safe yung palibot ng ating bahay na walang masasaktan na kapwa natin. So as the conclusion, bilang conclusion of the matter, basahin ko po sa Ecclesiastes 12:13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yun pala ang pinaka-duty natin kahit bakit tayo nabuhay sa mundo upang gampanan ang kalooban ng Panginoon at magbigay papuri sa Kanya. To honor Him. We cannot honor God o hindi natin pwedeng i-honor ang ating Panginoon kung hindi natin pinapakinggan yung kanya mga instructions. At ganun din po sinabi ng Panginoong Jesus or Jesus Christ or ng ating Panginoong Yeshua, dineclare po niya ito, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like, love your neighbor as yourself. So yung pagmamahal dito ay yung pagsunod pa rin sa kanyang kalooban. Kapag sinusunod natin yung instruction niya, ay nagagawa nating mahalin din ang ating kapwa at bumabalik yun na may honor, na may papuri sa ating Panginoon. At alam niyo ba na bilang papaalala pa rin, na sinabi ni Apostle John sa John 14:15. Yan po ay sinabi rin natin, sinabi po yan ng Panginoon, pero nasulat sa John 14:15. If you love me, keep my commandment.
Yan lang po ang sign na makikita ng Panginoon. Bilang patunay na mahal natin siya, ay alamin natin ang mga instructions, commandments, at sikapin po natin masunod ito. At ibalik po natin kay Brother Richard para sa closing prayer and benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli naming napag-usapan ang inyong parsya, Kitatsi, at ito'y patungkol sa 74 mitzvot o 74 commandments na iyong inilahad sa parsya na ito. Salamat Panginoon at nagkaroon kami ng pagkakataon na madiscuss ito at maibahagi sa mga kapatiran upang magbigay ng kaalaman kung ano mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa mga pang-araw-araw na gawain, Panginoon, at talakay at pakikipag-deal sa mga ibang tao. Panginoon, Mm. nawa ang inyong salita ay manahan sa puso ng bawat isa upang kami po ay makapagbigay ng karangalan sa inyo. Sa inyo lang po karapat-dapat ang papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At Amen. inutusan nga ng Panginoon si Moses na i-bless ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Ibarakah Adonai bishmerecha. Yaer Adonai panavelecha vikunecha. Isa Adonai panavelecha biyasem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ang ating po mga tinalakay dito ay popost na po natin sa ating Facebook page, Light of Visaya, Sorsogon Ministries. At patuloy po natin i-enjoy ang ating Sabat sa araw na ito. Tandaan po natin, ang taong tunay na sumusunod sa ang taong tunay na nagmamahal sa Panginoon ay siyang sumusunod sa Kanya. Okay, ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferrello, with Brother Richard Sison, na patuloy na bumabati sa inyong lahat ng Shabbat Sabat shalom. Shabbat Shalom.